Okay. Hello my dear. Hello. Welcome po sa ating Daily Collective Reading. Natatawa ko kasi nasa utak ko. Hello Daily Collective. Okay. Hello my dear. Hello. Welcome po sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is yung ating Daily Collective Reading. And yes, medyo matagal-tagal po tayong hindi nag-daily collective reading because meron pong nangyari sa meron pa nangyari sa ating personal life. Pero okay naman na ngayon. Pinagpasa Diyos ko na lang. Okay, kung ano yung nangyari. Okay? Do you want to join our daily collective, darling? Ha? Gusto daw niya mag-join ng ating daily collective. So, ayan. So, itong aking baby na ito ay aalagaan ko na talaga because yung isa ko pong baby ay nilason. Okay, nilason po yung aking baby. And that's the reason kung bakit hindi tayo nakapag daily collective kasi iisa na lang siya ngayon. Okay, it's okay. God is watching us. God is watching us from a distance. Okay, sabi ko sa iyo, paubayan na lang natin kay God yan kung ano man yun nangyari. Okay, you know that. Okay, kasi kalaro niya yon. Okay, they are best friends, they are so nalulungkot din. Okay, yung aking anak over here. Okay, let's go na tayo anak. Are you ready na sa ating daily collective reading? Are you ready? My dear, are you ready na sa ating daily collective reading? Okay? Are you ready? Okay. Let's go na tayo. Ay kagaya po ng sinasabi ko sa tamang panahon, sa tamang oras, hanapin ka po ng reading na ito. Okay? So, let's go na tayo. Let me see, my dear. Tingnan natin. Diyan talaga siya tumambay. Sige, mahiga ka lang dyan. Don't worry. Malawak naman yung ating table. Okay? We have here, wow! We have here the Ace of Pentacles. Okay? New opportunity, new job, long-term success, at saka fresh start. Okay? Palakpakan muna tayo. I-claim natin tong energy na to, my dear. So, para sa mga para sa mga nakakapanood ng video na to ngayon, my dear, meron kang new opportunities coming. Okay? Meron kang new job coming. Meron kang long-term success coming. And meron ka ring fresh start coming. Okay? So, palakpakan muna tayo. Thank you for that energy. Okay? Very, very nice. Ang ganda. Okay? Congratulations. Okay? So, let me see next card tayo. Okay, we have here the energy of the truth. Clear thinking. Discipline, smart. Okay? So, we have here the King of Sword, okay? So, I can feel, my dear, na parang as of this moment, parang pinapakita sa'yo yung mga bagay-bagay, okay? Yung mga bagay-bagay, my dear, sa ating paligid, okay? Yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating life, okay? That's what I'm getting. And at the same time, you're having this clear thinking, if just in case lately, my dear, meron kang mga pagi-pagi, diba? Medyo maulap, my dear, ang iyong kaisipan. Ayan. So, ayan, nagkakaroon ka ngayon, my dear, ng clear thinking and discipline, my dear, sa sarili mo. And I think piniprepared ka talaga, my dear, dito sa new opportunity, new job, long-term success, at saka fresh start. Ang ganda, my dear, okay? You have the power of the King of Sword, okay? And pinapakita sa iyo yung mga truth, okay? You have this blessing, okay, of the truth, okay? Katotohanan, okay? Let me see. Nasakop mo na yung buong table of content natin. Paano pa tayo magre-reading nito, ha?
You and I were too young. Okay, you and I were too young. Okay? Parang nakukuha ko dito sa energy ng you and I were too young. Parang marami pang mangyayari. Okay? Parang marami pang mangyayari. And parang yung card is nagre-release siya na parang you are just, parang it's just so thankful. Parang napaka-thankful lang, my dear, na parang alam mo to sa sarili mo, na parang ikaw at ako ay parang masyado pang, ibig sabihin marami pa tayong pagsasamahan, my dear, sa mundong ibabaw na ito. And there's a tendency na kaya nag-cruise yung landas natin or kaya nag-cruise yung landas nyo nung isang tao or somebody is because it is a part of your journey, okay? Parang it is a part of ng iyong pagkatao, okay? Parang ganon. And possible sa energy ng you and I were too young, possible din, my dear, na baka meron din mga connection na hindi na mag-work after nito, okay? Because too young pa nga yung energy, okay? Or parang hindi compatible or hindi match, parang ganon na energy, my dear. Or there's a tendency na baka kung sino man itong tinutukoy dito na tao or energy is like hindi na siya kasama dito sa new opportunity, new job, long-term success na tatahakin mo. Yun ang nakukuha ko dito. So there is a possibility, my dear, na ganon yung energy dito. Pero for some of you it is more on realization, my dear, na parang lahat ng nangyari sa'yo is a part of your journey. Although yung iba ay masakit, yung iba ay, alam mo yon, masakit or hindi kaaya-aya yung pakiramdam or hindi siya convenient or hindi siya comfortable na pakiramdam, pero nagkakaroon ka ng acceptance, my dear, na okay, nangyari itong mga bagay-bagay na to because it is a part of my journey. Nakita ko tong tao na to or na-experience ko tong ganito or yung ganyan because it is a part of my journey. Okay? It is a part of your journey. Okay? Parang yun nangyari sa akin, 'di ba? 'Di ba? Nawalan ako ng baby. So, hindi madali pero it's just more on acceptance, my dear, na it is just a part of my journey. And 'di ba? Sabi pa nga nila, hindi mo naman malalaman yung talagang totoong pakiramdam ng isang bagay hanggang hindi mo siya nai-experience talaga. So, 'di ba? Nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, which is more on experience, more on pakiramdam, more on pain, more on ano. So, it is like very important talaga na mag-undergo talaga tayo ng mga process. Pero ang ganda ng energy, my dear, kasi parang na siya nagkakaroon ka lang ng awakening or nagkakaroon ka lang ng realization kung bakit nangyari itong mga bagay na to? Bakit nakilala ko si ganito? Bakit nangyari ito? Bakit nag-cruise yung landas natin? Yung mga ganon. Okay? Saan ka pupunta? Ha? Where are you going? Kamo talaga? We have your energy of death and energy ng ending. That is energy of loss. Okay? So, may mga nangyayari na mga ending sa buhay mo, my dear, because nagpo-promote yun ng new beginning sa buhay mo. Ibig sabihin, magbubukas yun ng panibagong door dito sa energy ng Ace of Pentacles. So, nagkakaroon ka ng death. Okay, ayan, sinulat ko nga dyan sa taas, ayan, death, ending, ayan, sinulat ko, no? So, parang nagkakaroon ka ng realization na ganito talaga ang flow ng life, okay? And because nagkakaroon ka ng realization na ganito talaga ang flow ng life, parang nagbubukas to ng panibagong doors or ng panibagong opportunities para sa'yo, my dear, okay? And sabi ko nga, kanina, bago pa lumabas yung energy ng death card or ng ending, possible na merong mga tao or merong mga energy around you na hindi na sila maging part ng susunod na chapter ng life mo. Ibig sabihin, they have to go. Okay? Kinakailangan nila ng umalis because of meron kang mga na-discover or meron kang mga nalaman sa kanila na possible na hindi makakatulong sa next chapter ng iyong life. Or dito sa energy ng new opportunity, new job, long term, at saka fresh start. Okay? Sa energy ng Ace of Pentacles. Okay? So, next. Tingnan natin. Talaga naman, oo, diyan ka talaga nagtambay.
Magpapasaway ka talaga nga. Mas lalo na siya naging pasaway ngayon kasi wala na siyang kalaro. Ibig sabihin, mag-isa na lang siya. So, mas naging clingy siya sa akin. Okay? Naging mas clingy siya to everybody because wala na nga siyang kalaro or wala na siyang kasama. Okay? Kasi nga, na maalam na yung kanyang best friend. Okay? So, let me see. Ano yan sila? Parang sanggang, basta yung parang ganun. They are really, really close. Okay? So, let me see. And sobrang sweet nung tao na yon, nung pusa na yon. We have your energy ng Libra, okay? Maybe you are a Libra. Hindi na ako nagtataka kasi King of Sword, okay? So, maybe you have this energy ng Libra around you or somewhere down your chart. Ayoko naman sabihin may na 100% na Libra, pero somewhere like sa chart mo, meron kang Libra, okay? Or you're a Libra sign, okay? So, nagkakaroon ka ngayon, my dear, ng realization na merong mga tao na mababa ka. Merong nagkakaroon ka ng realization, my dear, na meron mga tao, my dear, na parang okay, they have to go. Hindi na sila part ng buhay ko. Or sad to say, baka nagiging blockage pa sila, my dear. Okay? Baka nagiging blockage pa sila sa alam mo yon, sa life mo. Okay? Bababa ko muna to, ilalabas ko muna. Ha? I will be back. And I am back. Nilabas ko muna siya kasi nga parang sumisilip siya sa pinto, sarado yung pinto, hindi siya makalabas. So, maybe that is the reason why behind. So, nag-stop tayo kay Libra kanina. Maybe you have this Libra energy around your chart. And congratulations sa'yo, my dear, because kung ano may nangyayari sa'yo, my dear, na ending or energy ng loss or energy ng death, it is a part of your journey para dito sa iyong new opportunity, new beginnings, long-term success, at saka fresh start. Okay? So, kasama siya doon. Okay, let me see, my dear. Add pa tayo ng card. Okay, let me see. Daily Collective, and I would like to say thank you so much po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa mga reading na ginagawa natin. Thank you very much from the bottom of my heart. Maraming salamat po. And yung ating pong promo is still ongoing pa rin po, yung ating 40% off sa private reading, pero kapit lang po kasi hindi ko po lahat talaga kaagad mai-entertain, pero sa abot ng aking makakaya po ay magre-reply naman po ang inyong lingkod as soon as possible. Okay? So, yon. Singit ko lang dito. Kasi baka may mga nanonood na hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga nare-replyan. Okay? So, pasensya po. Kapit lang po. Okay? Sa abot ng aking makakaya, magre-reply po ako. Okay? So, let me see. Next card we have here, choose kindness. Okay, lately itong choose kindness talagang paulit-ulit siyang lumalabas sa mga collective. Ito yung reminder, my dear, na parang piliin mo pa rin maging mabait. Okay, sa kabila ng maging kind to others, sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa'yo, it's supposed to be kung nakaka-receive ka ngayon ng awakening about the truth or knowledge about life, hindi siya yung dapat maging way, or hindi ito dapat yung maging way para lalo kang maging bad or sa mundong to. Dapat the more ka nakaka-receive ng awakening, the more ka nagiging kind. Okay? Kasi mas nauunawaan mo na yung mga action ng mga tao, kung bakit sila ganyan, bakit nila ginagawa sa'yo yan, yung mga ganon. Mas naiintindihan mo na, ibig sabihin, meron kang mas malalim na pang-unawa compare sa kanila. Kasi sila, baka hindi nila alam yung ginagawa nila. So, dahil ikaw tong nakakalamang or ikaw tong nakakaangat, ikaw na lang tong mag-adjust. Okay? Hindi ko sinasabi, my dear, na pabalikin mo ulit sa buhay mo tong mga tao na to and then parang act like parang walang nangyari. Pero this is more on parang kung meron mang ending na mangyayari, piliin pa rin natin na maging mabait. Ibig sabihin parang makipaghiwalay na maayos, wag nang palakihin, wala nang away, or ganito, ganyan. So on and so forth. Okay? So choose kindness. Okay? Piliin natin ang maging mabuti sa ating kapwa. Kahit ano pa man yung ginawa nila sa atin. And lately, ang choose kindness na yan is paulit-ulit yung lumalabas sa ating mga daily collective. Ibig sabihin,
kahit ano tong ending or kung ano tong mag-start na something, choose kindness pa rin talaga, okay? Walang masama na maging mabait, okay? With moderation lang, okay? With moderation lang. Kindness is good with moderation, okay? So, tingnan natin. Let me see, my dear. Daily Collective. Ganda. I love it. Okay? I love it. Ang ganda ng kanyang energy kasi kaya nagkakaroon ng mga death, ending, and so on and so forth is because of pre-prepared ka or hinahanda ka, my dear, sa isang something big. We have your energy of Middle East. Maybe nasa Middle East ka yeah, you're located sa Middle East, or maybe itong new opportunity na to is connected sa energy ng Middle East. Okay? Like probably baka nasa Middle East ka or very very soon mapupunta ka sa Middle East. Okay? Somewhere like Middle East na energy. Okay? So, bansa yan. That is out of the country. Okay? Na energy, Middle East. Okay? Tingnan natin. Let me see, my dear, another card. We have here, or maybe Canada. Okay. So, may mga bansa. May Middle East, may Canada. Okay. So, ito na yung mga opportunities. Okay. Maybe galing ka sa Middle East and then lilipat ka ng Canada or something like somewhere down there. Okay. Level up, improvement, upgrade, or maybe naman nasa Canada ka. Okay. Maybe naman nasa Middle East ka or baka nasa Pilipinas ka as of this moment. And very very soon mag-open yung door papunta ng Middle East or papunta ng Canada. Okay. Yun ang nakukuha ko over here. Okay. So, let me see. Ganda ng card. Ang ganda ng energy. Okay. Lipat na tayo dito ulit. Pagpalit-palitin lang natin sila, ha? Okay, we have here, may nahulog na, very, very excited. We have your energy of poverty. This is the 5 of Pentacles, okay? Ito ay energy ng kahirapan, okay? Especially may deal kung lately parang hinahagupit ka ng mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal at hindi mo maintindihan, my dear, kung bakit nangyayari to, my dear. Isa lang ang ibig sabihin o isa lang ang sinasabi ng card na to. This is a preparation para dito sa new opportunity na mangyayari sa'yo. Okay? Ibig sabihin, may mga bagay na pinapakita lang sa'yo, my dear. Kasi possible, my dear, na pag yung mga energy na ginagawa mo ngayon is dalhin mo doon sa new opportunity or doon sa bagong energy, my dear, baka hindi mo rin mapahalagan. Maski mapunta ka ng Middle East o mapunta ka ng Canada o mapunta ka kung saang lupalop na lugar. Kung hindi ka magkakaroon ng transformation, okay, kung hindi ka dito aalis sa energy ng young energy, immature na energy, my dear, or wala ka natutunan talaga, okay, tumanda ka na lang ng paurong, there's a tendency, my dear, na maski maraming ibigay sa'yo na opportunities, okay, wala din. Hindi mo rin ma-appreciate yung mga opportunities na yan, okay? We have here the energy of burden, paranormal activity, okay, this is energy of unpleasant feelings, okay? I think medyo nagre-resonate ka dun sa unpleasant na feelings, okay? I think lately talaga, ang dami nangyayari sa'yo, ang dami nangyayari sa buhay mo, ang dami nangyayari eksena sa life mo, okay? Yun ang nakukuha ko, problema sa usapin ng pinansyal, merong mga loss, merong mga nangyayari sa life mo, merong mga revelation, meron mga confirmation, meron mga ending, meron mga taong umaalis sa buhay mo, problema sa usapin ng pinansyal, mga burden, mga pasakit, okay, for some of you, baka nagkakaroon din kayo ng mga paranormal activities, okay, mga ganyan, pero it is a part of your, dito sa energy ng Ace of Pentacles, okay, it is a part of the Ace of Pentacles, my dear, okay, kaya ka nagkakaganito. I can feel, my dear, na maski hindi mo naman to embrace talaga ng 100%, mangyayari pa rin talaga tong new opportunity na to, pero parang itong reading na to, my dear, is a guidance sa'yo, my dear, na parang may kapulutan ka talaga na something sa energy ng past, okay? And please don't repeat it. Huwag mo na siyang gawin. Para kung ano man tong bagong opportunity, itong fresh start na mangyayari sa'yo, is talagang mapahalagahan mo talaga siya. As in talagang maramdaman mo talaga may yung change, yung improvement, yung upgrade,
sa life mo, okay? Once again, Libra na zodiac sign or meron kang any Libra na chart, okay? Or any Libra placement sa yung chart, okay? So let me see. Next card is, what is this? We have your energy of sharing your wisdom and advice, okay? Sharing your wisdom and advice, okay? This is, sharing your wisdom and advice, okay? I can feel, my dear, na idinaan ka lang dito, my dear, sa kung ano man tong daan na ito, para mas maging effective yung pag-share mo ng advice sa iba. Kasi parang ang hirap naman na nag-a-advise ka tapos ikaw mismo hindi mo pa rin naramdaman, like broken heart. Hindi mo naman na-experience talaga mag-broken heart, okay? Or problema sa usapin ng financial pero never mo pa na-experience yung problema sa usapin ng financial. I can feel, my dear, kaya to nangyayari sa'yo lahat because dun sa new opportunity mo or dun sa next destination mo, my dear, magagamit mo siya in a very positive way. Kasi napagdaanan mo na siya. Ibig sabihin parang, ay, napagdaanan ko na yun noon and ganito lang yung ginawa ko. Something ganyan, like that. Okay. You can share this experience sa others. Pwede mo itong i-share sa family mo, sa mga friends mo, okay? Or sa bagong environment mo na before, ganito yung pinagdaanan ko. Like, halos talaga sabay-sabay. Halos talaga lugmok ako or something like that. And ito lang talaga yung ginawa ko. Na talagang nag-choose lang talaga ako ng kindness, naging kind lang talaga ako, and o kaya Jesus take the wheel, okay? Kung ano may nangyari sa akin, just Jesus take the wheel, hinayaan ko lang talaga kay God lahat kung ano may nangyayari, and dinala ako ni God dito kung nasaan ako, 'di ba? Kumbaga pagkatapos ng bagyo, pinasikat din niya yung araw, okay? Parang ganon. Kasi meron ka ditong energy ng advice at saka sharing wisdom, okay? Kasi sa totoo lang, kahit sa akin na tarot card reader, mas madali ko na i-explain yung mga bagay-bagay pag napagdaanan ko na. Okay? Kaya nga minsan, my dear, pag meron mga bagay na hindi nagpo-flow according sa kagusto, yung parang hindi ko gusto na mga sitwasyon, sinasabi ko na lang sa sarili ko na, okay lang to. Kasi, pag na-overcome ko to, mas madali ko nang maiintindihan yung buhay ng ibang tao. And at the same time, mas madali ko na rin ma-express, mas madali kong magigets, kumbaga yung sitwasyon ng ibang tao kasi napagdaanan ko na siya. Okay? Parang ganon. Okay? Let me see. Next card tayo, my dear. Next card. Welcome po ulit sa ating daily collective. I hope that you are enjoying yung ating daily collective. Just being near you is intoxicating. Okay? Dito sa card na to, I can feel, my dear, na parang may mga tao that they are saying na toxic ka. There are some people na parang hindi ka talaga gusto, okay? Or parang pinapalabas nila na parang nasa iyo ang problema, ikaw may problema, something like that. Pero I can feel, my dear, na there's a tendency na they are just trying to manipulate you according dun sa kanilang pace, okay? Hindi, ibig sabihin, according dun sa kanilang expectation, according sa kanilang pace. And that's the reason kung bakit siguro sila nawala, okay? Or possible, may na meron mga tao, may na nawawala as of this moment because of parang hopefully not, 'di ba? Kinakalat nila sa ibang tao that you are toxic, ganito ka na klase ng tao. Pero honestly, based sa aking nakukuha na energy, walang problema sa iyo. Ang ano lang sa iyo is masyado ka sigurong, to the point na meron ka ditong energy ng King of Sword, masyado ka lang sigurong makatotohanan talaga, parang ganon. And ayaw nila yung ganon na energy, and parang sinasabi nila sa iyo, my dear, na napaka-toxic mo or ganito ka, nasa iyo ang problema. Pero honestly, hindi lang talaga nila ma-handle yung energy na parang you are totoo, as in like super true, okay? So yun ang nakukuha ko dyan. Dagdag pa tayo ng isa pa before tayo lumipat dun sa ibang cards, okay? So ang ganda ng energy. I love yung energy niya so far. Okay, sabi ko isang card lang eh. We have here the energy of the Queen of Swords. We have your honest, witty, clear communication, okay? So, you have your the King of Swords and the Queen of Swords, okay? So, possible nga talaga na meron kang very Libra na energy over here, okay?
Possible na meron kang very, very Libra na energy or possible na Aquarius, Capricorn, pero mas lamang talaga yung energy talaga ng Libra, okay? I can see, my dear, na nakikita mo na talaga ngayon, my dear, especially sa usapin ng connection, kung mag-work pa ba to or hindi. Parang may ganon, okay? Like, okay, mag-work to, hindi to mag-work. May ganon na energy, my dear. We have here, I replay our conversation over and over. Okay? I replay our conversation over and over. So, yung mga nakakausap mo, nakakasalamuha mo, parang inaaral mo talaga yung mga sinasabi nila, yung mga kilos nila, yung mga galaw nila, inaaral mo, my dear, kung talaga bang parang compatible ba kayo or parang okay ba? Wait a minute. I'm back. Malulobot na yung cellphone ko. Sa sobrang haba ng Daily Collective, ayan. So, kumbaga parang nire-recall mo yung mga conversation or probably yung mga moment ninyo together and ina-analyze mo yung compatibility ninyong dalawa. Okay, yun ang nakukuha ko over here. We have here tension, disagreement, conflict na card, okay? Yung mga away, yung mga ganon. This is the time na parang nakikita mo na kung sino talaga yung may problema, sino talaga yung mali, sino talaga yung narcissist, sino talaga yung, alam mo yun, kung sino talaga yung mga kaharap mo, yung mga nakakausap mo everyday, okay? This is the time na nagkakaroon ka, my dear, ng awakening about them, okay? Sa connection, okay? It's more on connection. And sad to say, eto nga, nagkakaroon ng mga ending, nagkakaroon ng mga separation, okay? Hopefully, pag nagkaroon ng ending, hindi mauwi talaga dito sa energy ng conflict or ng away, okay? Sana, di ba, maghiwalay na lang ng maayos, okay? Or magkaroon na ng separation or something. Kasi yun na nakukuha ko dyan. Okay, let me see. Last 3 cards. We have here the energy of sakim. Kung sino yung mga greedy, sino yung mga sakim, okay, sa life mo, sa circle mo, kung sino yung mga tao na parang kuha nila ng kuha, ng kung ano man, yung mapapakinabangan sa'yo, or probably energy mo, yung mga ganon. Energy ng pagkasakim, okay, yun ang nakukuha ko over here. Ulitin ko ha, probably din na ito yung sinasabi sa iyo, my dear, ng ibang tao na masyado kang sakim, masyado kang greedy, masyado kang ganito. Pero honestly, I think every time na nakikita ka nila or kaharap ka nila, nakikita nila yung sarili nila sa'yo. Okay? It's just more on parang nananalamin sila. So, sinasabi nila yon sa'yo, pero honestly, they are saying it to themselves. Yung ganon, okay? So, probably din na baka ikaw din, my dear, na sasabi mo rin na ikaw masyado ka kasing sakim, or masyado ka kasing ganito, or ganyan. And, because that is the truth, yun talaga ang katotohanan, my dear, na kung sino man tong tao na to, if masyado siyang makasarili or masyado siyang sakim. Ibig sabihin sarili na yung iniisip niya is more on the benefits, and sabi ko nga kanina, may pagka-narcissist yung kanyang energy, okay? And mag-e-end to, my dear, very very soon kasi hindi na siya kasali dito sa new beginnings, dito sa new opportunities, long-term success, dito sa fresh start na uumpisahan mo, my dear, okay? Next card, last 2 cards na lang tayo. Last 2 cards, my dear. Let me see. We have here the energy of don't go back. Once again, don't go back. Pag nag-umpisa na magbukas ang pinto, dire-diretso ka na. Pag nagtuloy-tuloy na itong mga opportunity, dire-diretso na. Okay, pasok na. Huwag ka nang lilingon. Hayaan mo na siya doon. Total, hindi naman kayo okay. Lagi naman kayo nag-aaway. Lagi naman kayo nagkakaroon ng problema. And kagaya na sinasabi ko kanina, lahat to pinagdaanan mo to, my dear, because magagamit mo to doon sa mga panibagong journey mo na papasukin. Itong panibagong journey na tatahakin mo, my dear. Okay? So, diba, it's more on parang training ground. Kung bakit kayo nagkita ng tao na yun is because training ka ng tao na yun para maging mas, alam mo yon, mas productive, mas maging kung ano man, okay, maging mas wise sa buhay. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Kung paano mag-deal sa mga narcissist na klase ng tao, kung paano mag-deal sa mga sakim na tao, yung mga ganon, okay? So,
train ka lang, okay? It is just your training ground mo lang siya, okay? Palit tayo ng card. Last card na lang tayo, my dear. And tomorrow ulit, okay? Tomorrow again. Ayan. Let me see, my dear. Let me see. Let me see. Collective. Okay, ang dami. Ang dami. Sabi ko isa na lang. Sige, go na tayo dito. Okay, we have here religious person. Okay, religious person. Maybe you are a very religious na person. Or maybe you're dealing with somebody na very religious. Dalawang energy ang nakukuha ko. And hindi po lahat ng religious na klase ng tao ay totoong mabait. No? Pasintabi po sa lahat po ng mga religion. Pero po ako po nagsasabi po ng totoo na hindi po lahat ng tao na religious kuno ay talagang mabubuting tao. Pero somehow, maybe you are a religious na person, okay? Or maybe, kung sino man tinutukoy dito sa labas na energy is a very religious na klase ng tao. Pero, based sa mga nakuha natin na energy kanina, doon ko nakukuha yung energy na hindi po lahat ng religious na klase ng tao ay talagang mabait talaga na tao or ini-embody nila yung pagiging religious nila na person, okay? Let me see. Focus on your work. Okay? Focus on your work. Okay? This is the time by year na mag-focus ka sa work mo, mag-focus ka sa goal mo, okay? Dito sa new opportunity and something like that. Okay? And kung ano man to nangyayari sa iyo, my dear, sabi ko nga, it is a part of your awakening. Okay? It's a part of your awakening bilang isang tao. Okay? And we have your energy. Last card natin, fake love, okay? So, there are some people probably na nagpakita sa iyo ng pagmamahal pero nakikita mo na parang it is just a fake love, hindi ka talaga totoong mahal or ganon. And sad to say, kinakailangan ng mag-end yung connection ninyong dalawa very very soon. And yun nga, maybe you're dealing with a very difficult na klase ng tao or narcissist na klase ng tao or fake na klase ng tao or manipulative or something, whatever na klase ng tao ito. Pero it has to end. And ang reason nun, my dear, bakit siya kinakailangan mag-end is probably, my dear, na abala ito dito sa panibagong journey na tatahakin mo. And kung bakit man ibinigay sa iyo yung daan na yun, my dear, because it is a part of your training process or training ground. Okay? It's a part of the training. Parang ganon. Okay? So, my dear, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ating daily collective reading. I hope and pray na nakatulong po ang ginawa natin na daily collective reading. And always remember na mga cards po natin ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you, my dear.